Hello guys, this is Kuya Linux again and welcome to my channel. Okay ba yung background music ko? Medyo relaxing, di ba? Ngayon, magre-reaction tayo yung mga pangyayari sa ating paligiran. Yung mga nakukuha natin sa social media, no? Unahin natin itong kay Chavit. Kasi bumaliktad na raw si Chavit eh. Ayaw na sa mga sa administrasyon. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Wala kaming... Ako lahat ang... Ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaray sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo? Nakakalimot na raw si BBM. Hindi na kilala si Chavit. Yung Alzheimer's ba yun? Yung ba yung nag-uulianin? Di ba? Masyado pa siyang bata ata para mag-ulianin, di ba? Yung mas malapit kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi... Kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Yung balita ng SMNI. Muling nagtungo sa Netherlands si Vice President Sara Duterte. Peran po ng video nyo, SMNI. Huwag copyright ha. Maliit lang po itong channel ko eh. Nitong weekend upang samantalahin ang dagdag na araw ng pagdalaw sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling nakakulong sa The Hague. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Dumating sa Netherlands si Vice President Sara Duterte noong July 5 upang personal na dalawin ang kanyang ama na kasalukuyang nakadetine sa detention center sa The Hague. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara na sinasamantala nila ang 4 na beses kada linggong dalaw na pinayagan ng detention unit ng International Criminal Court. Pumayag pala ang ICC 4 times a week, no? Yung visiting schedule. 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Kinumpirma rin ni VP Sara ang malaking pagbabago sa pangangatawan ng kanyang ama na ngayon ay kapansin-pansing pumayat. Matatanda ang sinabi ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na butot balat na kung tingnan ang dating Pangulo sa loob ng detention center. Payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. Bagamat kapansin-pansin ang pangangayayat ng dating Pangulo, sinabi ni VP Sara na mas gusto niya ang ganitong hitsura ng kanyang ama. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung siya, malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him this way, medyo slim. Ayon sa bise, nawala ng ganang kumain ng kanyang ama dahilan ng pagbagsak ng timbang nito. Sa
Kabila ng lahat, muling iginit ni VP Sara na walang basehan ang kasong inihain laban sa dating Pangulo at umaasa siyang ibabasura ito batay sa petisyong kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC. May mensahe naman aniya ang kanyang ama sa mga taga-suporta nito. I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa. Nakadakdang bumalik si Vice President Sara sa Pilipinas sa July 23. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason. Yun guys, oh. So, payat na raw si PRRD. Siguro nahirapan siya dun sa mga pagkain. Pero maganda rin dahil binigyan sila ng 4 times visiting hours or visiting day in a week. Na maayos na yung kaso niya. Nagtataka lang ako kasi bakit ang tagal ng proceeding sa ICC? Siyang binasahan is March. And then ang susunod na session nila is September pa. Napakatagal, no? Kung dapat kasi i-grant nila yung interim release o yung tinatawag na compassionate release. Kasi nakasaad naman din sa international law na yung mga aged o yung matatanda na accused pa lang, pwede nang i-house arrest or paterhin sa isang lugar na hindi siya makaka-influence to case yung mga witnesses. So, dapat i-grant nila yung interim release. Tsaka for humanitarian reason din. Kasi 80 years old na si PRRD eh. Okay guys, pakinggan natin itong interview ni VP sa The Hague. Zero. So Tawid na tayo dito sa bandang yan. partners today. Kaya nga, I was going to ask nasan si Ma'am Elizabeth. Wala. Si Manassas na yun. So, I think si Manassas yung... Can I ask a question on a different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered clearly kung ano ba talaga ang nangyari, and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC. Witnesses ko, no? Doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga ganun na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC.
Yung minsan po, in-advise nyo si Kong So, yun yung opinion ni BP, guys, tungkol dun sa nag-recant na witness ko, no? Si alias Rene ba yun? Doon na tayo dito, guys, sa isa pang interview niya. %42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you, and 38% only agrees. Ito yung tinanong siya na 42% ng mga Filipinos agree sa impeachment. Tapos 38 ata yung nag-agree. So pakinggan natin yung kanyang sagot. Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan no, ang naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin, pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint na ito. Ito ang napapansin ko kay BP, ano? Kapag may tinatanong siya, or pag tinatanong siya, hindi niya agad directly sinasagot na based sa kanya, no? Sa kanyang opinion. Kagaya nun, tinanong siya na dapat na bang i-dismiss, hindi niya sinabi na i-dismiss niya. Ang sabi niya is, let the impeachment court decide. Pero marami kaming mga strong arguments dun sa case, no? So, kita natin na yung characteristic ng isang lawyer na is di ba? Aabutan nyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi ninyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SODA? Will you be home? Hindi, Wala ako. pa rin. Wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing the witnesses. Akong na. Hello. Naalala ko nung nakaraang SONA, di ba hindi rin siya umattend. Tapos nauso yung tawag doon. Convicted survivor, 'di ba? Na trending 'yan eh. So ngayon hindi na naman siya makaka-attend sa SONA. Our witnesses for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, no? May mga lumabas sa balita na meron na raw silang kopya ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinapailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinailan ng kaso. Lahat ng harassment na pinapasa Diyos ko na yan kasi sa Sinasabi natin na pag government official ka, huwag kang onion skinned, no? BP, sabi niya, hindi niya na pinapansin or hindi na siya nagpa-file ng case against this mga libelous. So, yung ating mga government official.
Tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos no, kapag dumating na. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero Guys, yung tungkol dito sa bank secrecy, kasi sabi ni VP, illegal daw na kinuha yung account niya, no? Or nakakuha ng access. Kasi po, mabibigyan lang ng access yung halimbawa yung prosecution kaso ng money laundering or mga illegal transaction. Kasi wala naman siyang kaso ng money laundering. Case niya is about dun sa improper use of confidential fund. Hindi naman money laundering yun eh. Kasi ang accusation sa kanya dun yung kinastos niya yung 125 million in 11 days. Tapos may mga bogus daw allegedly bogus na mga recipient kagaya nung Piatos tsaka Bilyamin, di ba? So nataka ako bakit nagkaroon ng access yung prosecution siguro na buksan yung account niya, no? Tuloy natin. So, kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Meron pa kayong tanong? Iyan, no? Sabi ni BP, kung hindi matuloy ang impeachment, sasagutin niya in public, no? I-clear yung pangalan niya against dito sa mga accusation. Tingnan natin guys itong Guanzon. Sinabi ni Guanzon na polats daw impeachment. Impeachment? Sinabi ko na from the start, hindi dapat nag-impeachment. Itinuloy pa rin ni Speaker. Kasi si VP Sara naman talaga ang the woman to beat in 2028. Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, olats. Olats. kayo dyan. Kasi yung testimony ng auditor na yun, di na niya mapapalitan yun. That's on record. Ayun guys, olats daw, no? Kasi guys, meron palang yung testimony ng COA, under oath yun sa TRICOM or Quadcom. Nila or in-explain nila na walang anomaly. Documentation lang yung problema kaya nag-issue ng notice of disallowance. Balikan natin guys yung na yon, yung portion na yon sa Quadcom I think or TRICOM. Yan May kung saan po nagastos yung 125 million. Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report ko, na-liquidate naman po nila based
on confidential expenses as required by the joint circular po. Bakit Ayun, no? nag-issue po kayo ng notice of disallowance? Na-liquidate naman daw ng maayos. Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang joint circular na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular, Mr. Chair. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Hindi po ba sa tingin ng COA medyo kwan ito? Medyo imposible. Based on other, parang okay lang. Kami po ay siya. gumagamit din po ng intelligence fund. Nanggaling po ako sa service. Mr. Chair, ang identified lang po ay number of areas pero pwede din pong i-consider yung kung ilang tao po yung pinag-spendan ng funds, Mr. Chair. But the liquidation report does not say so. In-assume na lang ninyo yun eh. Mr. Chair, meron po silang submitted na mga documentary evidence. Okay. Yun, no? Yari sila dun. Merong mga submitted na documentary evidence. So dito guys, kiniklear na ng COA si BP tungkol dun sa confidential fund. Kaya yung accusation nila dun sa impeachment, mahina yun. Kasi ito, under oath ito eh. Pwedeng gamiting mga witnesses itong mga COA. Sabi ni former Commissioner Guanzon, olats. Olats na yung impeachment. Okay guys, share to guys, oh. Nakita ko lang din. Yeah. Mga solar panels to eh. Sabi dito, don't cover our fields. Tapos, cover our car parks. Di ba? Ang galing, oh. Ginamit nilang cover or shade yung mga solar panels. Oh, so, nakatipid sila ng space. Di ba? Hindi naapektuhan yung field. So, dito na lang muna tayo, guys. And please like, share, and subscribe. Help me to my small channel. Tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng mga content. Traduhin natin na constructive ang ating criticism. Wala tayong pe-personalin. Trabaho lang. Okay guys, hanggang dito na lang. Bye-bye. See you on my next content.